Katulad niyan, Kengkoy, pinag-resign mo lahat. Pero aalis ka, di ba? Aalis ang Pangulo iibang bansa. O kung hindi nag-ibang bansa na, di ba, sa ASEAN. Opo. Ang tinira niya, si Remulla, isa sa mga caretakers, si Remulla, di alam mong may tiwala siya kay Remulla, hindi niya tatanggalin. Bakit pinagsubmit mo ng resignation? Sino ba nagpayo kay Pangulong Marcos noon? Nako, medyo tingnan mo kung anong pinaghihitit mo dyan o iniinom mo o ano. Baka humihitit ka ng katol dyan. Rugby, may amats ka. Pero Den, pwede bang pakisabi mo kay Mel Robles, yung charity ba, wag lang lagyan ng PCSO. Pinangangalandakan pa ba ni Mel Robles yung PCSO niya? Pagtulong sa kapwa ng ating mga kababayan, gusto ba niya patayain pa sa PCSO? Yan! Ano sinabi niya sa iyo dyan, Den? Ano sinabi sa iyo? Yun nga, napapicture tayo, sabi niya. Oo. Kaya nilapitan niya ako. Siyempre, tayo naman, wala naman tayong masamang tinapay kahit kanino, hindi ba? Kaya Dadagan ang Balita News Update. Welcome back mga kabitaan sa ating palatuntunan. Heto na naman tayo nagbabalik ho. Kamusta ang lahat? At tuloy-tuloy lamang ho tayo sa ating paglalahad ng mga impormasyon, balitaan. At yung mga binabaluktot na mga impormasyon ay handa ho tayong itutuwid ho yan mula sa mga baluktot na mga pag-iisip. Lalo na sa mga taga-suporta ng bangag at mga bangag vloggers, mga kabalitaan. Welcome back ho sa mga bagong salta. Huwag kalimutan pindutin ang notification bell. Magtulungan ho tayo. Dapat naka-open ho yan para pag meron ho tayong bagong video na i-upload, agad-agad nyo pong mapapanood. Yan po ang paraan na para ho hindi magurgor yung bahay ho natin. Then subscribe sa mga bagong salta na hindi pa po nakapag-subscribe. And paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon. Tuloy-tuloy sa panonood hanggang matapos ang video ito. At huwag lang pong skip yung ads mga kabalitaan. Bago tayo magsisimula mga kabalitaan, dahil nga po may nabasa na akong comment, ay kanina pala sa vlog natin patungkol itong nabanggit natin si Pantaleon Alvarez. Akala ko kasi yung posisyon niya ay congressman pa rin, no? Iba pala yung tinakbuhan niya, parang vice governor if I'm not mistaken. At nag-comment ho itong si Domingo Junior Salot. Salamat boss sa information niya inihatid nyo, at kung hindi dahil sa inyo hindi ko malalaman na ganun pala yung posisyon na tinatakbuhan ni dating outgoing congressman Pantaleon Alvarez. No? Natalo pala siya ng kanyang dating kaalyado na anak nito na mga hubahib, mga kabalitaan. Kano-ano kaya to sa napangasawa ng pamangkin ko na hubahib, mga kabalitaan. Salamat boss Domingo Junior Salot sa information na yan. Hindi ko tayo fake news dito Kasi yung inisip natin parang hindi pa yata akala ko may isang termino pa, kasi pag tumakbo ito ng congressman, siguradong mananalo ho ito, mga kabalitaan. Kaso may mga issue yata si Pantaleon Alvarez, kaya pahinga ka muna dyan, no? At dito naman ho, mag-ingat ho tayo mga kabalitaan sa bait-baitan ng Malacanang. Dahil una, lumabas na yung panibagong pambubudol ho ng Malacanang, yung pakipagbati. And then, itong si DILG John Vic Remulla aka Renz Verano, na siya na mismo daw ang makikipag-ugnayan daw sa ICC para ho sa oath-taking po na ni Pangulong Duterte or former President Rodrigo Roa Duterte bilang bagong mayor dyan sa Davao City. At ngayon naman po, itong si Auntie Claire nyo, itong si Au Castro Malacanang vlogger, nakipagkaibigan ho. Nagbait-baita naman ho ito ni Eden Santos. At yun po ay parang isang isang pattern lang mga kabalitaan na binago, at ewan ko lang kung totoo na ba ho ito o sadyang ginawa lamang nila itong strategiya para naman manumbalik yung tiwala ho nila o tiwala ng taong bayan ho para sa kanila, mga kabalitaan. Nadala na rin At itong si Attorney Topacio, binukula na naman ho itong administrasyon ni Bongit at yung katangahan ng kanyang advisor na parang ginisa o di kaya parang inihaw ho ang kinalabasan ni Bongit dito. Parang nasa-sandwich si Bongit dito kasi nga naman wala naman kasing matinong pag-iisip. Kung ikaw ba naman, presidente, wala kang isang salita, malamang ho, marami hong take advantage ho sa inyo na magpapanggap na bilang matalino at para na ring presidente ng ating bansa.
Si Tatay Digong Duterte, walang makakasapaw sa kanya kung ano magiging desisyon na. Yun na ho yun, mga kabalitaan. At matatalino ho yung kanyang mga alipore sa panahon na iyon. Nandyan si Salvador Panelo, Mijal Dia, napakagaling at may mga kredibilidad ho yun, mga kabalitaan. Pero ngayon, ewan ko lang. At ito naman hong si Lucas Bersamin, mga kabalitaan, talagang balimbing ho. Wala ho tong kredibilidad. Walang sabihin na natin, hindi ho mapagkakatiwalaan. Dahil sa panahon ni Tatay Digong Duterte, back 2018 ho, siya po inappoint bilang Chief Justice ng Supreme Court. So wala ho itong utang na loob dahil nga po pag pera-pera yung pag-uusapan, mga kabaitan, ay malamang may involvement ho sa pera dahil niluluklok ho siya ngayon ni Bonget at sigurado hong may kaakibat, mga kabalitaan, pangako ho ni Bonget dito, mga kabalitaan. Anyways, mapapalayo na ho tayo dyan. Dito muna tayo kay Yes Topacio. Panoorin natin kung paano ho binukulan dito ang administrasyon ni Bonget at yung kanyang mga lipores, lalo na ho yung advisor di umano nito. Sadyang napaka-ob-ob, mga kabalitaan, dahil nga laging palpak ang kanilang mga resulta sa kanilang desisyon. Na alam nyo, sino kaya nagpapayo kay Pangulong Marcos? Ayun na. Oo nga naman. Kasi parang sinasabotahe siya eh. Hindi kaya sinisira lang siya, no? Hindi ko alam eh. Parang nga ganon. Pero ibig sabihin, kasi di ba diniscuss na natin Opo. yung mass resignations na maling-mali yun. Opo. Yung pala, konti lang pala ang tatanggalin. Bakit pinag-resign mo lahat? Oo. Nagmukhang kengkoy ka eh. Nagmukhang mahina ka eh. Sana pinili na lang yan, no? Kinakausap yan. Opo, yun Alam tama. mo, I have had the benefit of The doubt. picking the minds of two former presidents. Opo. Si Pangulong Arroyo at si Pangulong Estrada. Opo. At ang nangyayari dyan, kinakausap po yan eh. Aha. Halimbawa, ayaw mo na sa akin, ikaw ang presidente. Opo. Hindi mo pagre-resignin lahat. Tama. Kasi, bakit hindi mo pagre-resignin lahat? Bago sasabihin mo, patatanggalin mo yung underperforming. Kasi, napo-focus yung atensyon ng tao doon sa mass resignations. Saka kasiraan nila yun, di ba? Oo. Napo-focus doon. Ngayon, pag may tinanggal ka, kitang-kitang tinanggal mo. Opo. Unless yun ang purpose mo, na ilihis yung usapin ng bayan mula doon sa pagkatalo mo Opo. sa eleksyon. Kasi hindi maitatangging talo ang administrasyon Yes, doon yes. sa nakaraang eleksyon. Okay. Kasi, kita mo, kung kakausapin mo lang isa, dalawa, actually, ang tinanggal lang naman isa eh. Yung dalawang tinanggal, hindi naman tinanggal, ni-reassign Nilipat lang eh. lang. Oo, parang nagtitrip to Jerusalem lang sila, paiba-iba yung upuan. Ano ba yan? Parang yung hapunan, naghahapunan kayo pamilya, Opo. sama-sama, nagpalit-palit lang ng silya, si kuya pumunta roon sa kaliwa, si ate pumunta roon, si Wala mami na. pumunta rito. Ganun lang eh. Ha? Naging kamote. Maging kamote. Kakausapin mo lang yan, pare, thank you for your service, but mukhang hindi dyan nababagay ang iyong mga skills. Oo. Baka pwede magdahilan na lang tayo na health reasons o personal pressures of personal nature. Marami naman dahilan eh. Opo. Then sasabihin mo na lang, announce mo na lang, I regret to inform you that Mr. Secretary so-and-so has resigned. Yes. And because of personal reasons, Health he's feeling reason, pressure, he mga can no longer continue, and it was with a heavy heart Yes. that I accept his resignation. Isa lang pala ang target mo. At tulad niyan, Kengkoy, pinag-resign mo lahat. Pero aalis ka, di ba? Aalis ang Pangulo eh, iibang bansa. O kung hindi nag-ibang bansa na, di ba, sa ASEAN. Opo. Ang tinira niya, si Remulla, isa sa mga caretakers, si Remulla, di alam mong may tiwala siya kay Remulla, hindi niya tatanggalin. Bakit pinagsubmit mo ng resignation? Useless. Mukha kang kengkoy. Sino ba nagpayo kay Pangulong Marcos noon? Nako, medyo tingnan mo kung anong pinaghihitit mo dyan o iniinom mo o ano. Baka humihitit ka ng katol dyan. May rugby, may amats ka. Pinayuhan mo si Pangulong Marcos ng ganon. Mali po. Ito, isa na namang maling payo. Totoo yan. Maraming nagalit kay Pangulong Marcos dito. Hindi ba may mga special plates? Diba, ang Presidente 1, Vice President 2, Opo. etc. Congressman 8, diba? Gabinet, 10? Justice yata ng Court of Appeals 9, Supreme Court, may mga ganun eh, special plate. Dati may special plate, hanggang ngayon naman may special plate ang RTC and MTC judges, 16. Okay. Na hindi sinisita sa coding. Okay, bago nyo sabihin, bakit special treatment? Dapat po nating tandaan na itong mga RTC and MTC judges, hindi naman po malalaki ang sweldo ng huwes. Ayun. Akala nyo lang makapangyarihan kasi meron silang poder na maghusga kung Opo. sinong makukulong, sinong hindi, sinong magbabayad, sinong hindi, appealable pa naman. Ngunit, ang MTC at RTC, yan ang tinatawag na trial courts. Diyan naglilitis.
Yung CA, Supreme Court, Court of Tax Appeals, yan. Hindi naman po naghihiring dyan. Apila lang yan, nagbabasa lang yung mga justices dyan. Mahalaga rin siyempre ang kanilang papel. Okay. Naglabas na executive order last month yata. Yeah. Hindi na daw i-recognize yung sa RTC at sa MTC. Ano yung kaugnayan ng sinabi kong maliit ang sweldo ng mga judges? Karamihan po ng mga judges na kilala ko, isa lang ang sasakyan. Eh di may coding. Yun na lang nga inaasahan nila para hindi sila ma-coding. Ma-coding. Anong gusto mo mangyari? Kung coding yung sasakyan ng isang huwes, hihintayin niyang matapos yung window ng coding bago siya pumuntang. Pinag-jeep siya. Ibig sabihin. Hindi. Not only that. Hihintayin niya mag-jeep ba naman yun? Siyempre, Hindi, huwes naman yun. Kayo naman, Oo nga. Siyempre, kailangan naman ng convenience. Pag jeepin mo, hindi pagdating doon, mukhang pindanggan na yun. Nausukan yun. Paano magtatrabaho ng maayos? I mean, let's be realistic. Ha? Opo. Hihintayin nung matapos yung coding o di ba di-delay yung trial? Yo. May kasabihan, justice delayed is justice denied. denied. Okay. Kung gusto mo walang protocol plate ang lahat, bakit yung CA meron? Bakit yung Supreme Court meron? Bakit yung Court of Tax Appeals meron? Bakit yung Ombudsman meron? Lahat naman yan involved sa administration of justice. Decision ba yun ng MMDA? Hindi, desisyon ng Pangulo, executive order di nagagalit ngayon yung mga judges. Kanila, In-inconvenience nyo kami. Opo Gusto nyo nga. speedy trial, gusto nyo mabilis ang takbo ng hustisya. Okay. Dito sa batas bago, pinahihirapan nyo yung mga trial judges. Yung trial pa ang pinahirapan. Opo. Yang mga prosecutors, may special plate din yan, dapat yan binibigyan ng kortesiya dahil ba sila ay prosecutor? Dahil ba dapat sila may special privileges? Dahil ba tigasin sila? Opo. Hindi, sapagkat they are involved in the administration of justice. Nahuli ang piskal kasi yung mga nagpapayo kay Pangulong Marcos walang naiintindihan eh. Hindi ko naman malaman kung ba't lumusot sa executive secretary. Yung piskal, pag may criminal case, pag wala ang piskal, hindi matutuloy kasi walang representation ang Estado. Ganun yan. Baka gusto magpresidente yung nagpapayo. Kahit annulment. Opo. Pag wala ang piskal dyan, ay hindi matutuloy yung kaso. Wala yung huwes, syempre lalo nang hindi na matutuloy yung kaso. Wala yung abogado ng isa, wala namang huwes na magsasabing, sige ituloy mo yan. Although pwede yon, hindi naman fair yon. Hintayin natin, sasabihin ng abogado, kami ng abogado, hindi na kami humihingi ng coding. Okay lang yan, walang coding ng abogado. Pero yung mga huwes, dapat yan ay exempt na sa pamamagitan ng protocol plate. Kayo naman, oo. Ay. Yun na lang ang inaasahan. Maniwala kayo, ang liit ng sweldo ng huwes. Kaya walang gusto maghuwes eh. Ang daming bakante. Mahihirapan maging huwes, maniwala kayo't hindi, sa sweldong yon kung ikaw ay principal breadwinner. Yun. Eto, katulad nung kami ng asawa ko. Okay siya maghuwes kasi gastos ko lahat sa bahay. Yun lang. Yung sweldo niya, kanya lang. Kanya lang. Okay. Galing. Ako nagpapaaral sa mga anak ko, lahat. Ako nagpapasweldo sa katulong. Yung sweldo niya, kanya lang. Swerte siya. Sana Hindi all. po lahat ng huwes ganon. Yun Ang average na huwes, hindi, kung nagpapaaral ka sa kolehiyo, hindi ka makakabili ng 2 sasakyan para may exemption ka sa coding. Isa lang. Kataas-taasan na siguro isa sa'yo, isa sa misis mo. O kung kailangan ng sasakyan ng anak mo, isa. Hindi mo kayang papalit-palit ng sasakyan. Ang misis ko hindi apektado noong 16 Opo. na hindi na kinikilala. Di manghihiram siya sa akin ng auto eh. Di ba? Swerte. Yung ibang huwes, kawawa naman. Sino bang nagbigay ng Pasensya ka na, attorney. Sabi ko nga, baka gustong maging presidente in the future yung yung nagbibigay ng Hindi ko alam feedback sa Yung kanya. advice talaga eh. Pero syempre, sa yan ng Pangulo. Ngayon, ito pang isa. Karamihan ng budget ng ating gobyerno ay na-release na. Ngayon pa lang kaaga, di ba noon, isang araw dito, di ba, na tayo ay nagtatalakay na yung budget ay na-release na. Sabi ba naman sa akin, saan mo ba naman, Marites lang yan. Ito po, May 17 na yung mga nalathala sa mga pahayagan, DBM releases 90% of 2025 budget as of April. Yan yung sinasabi ko. Diyan natitira na lang 10%. Ayan 6.326 trillion na ang na-release. Kaya pala, nagmamadali ang ating mga miyembro ng House of Representatives, o karamihan, hindi naman lahat, maraming mga disente dyan na natitira, na mag-insertion, pumirma doon sa impeachment. Yung sinasabi ni Toby Chanco, di ba? Opo. Ginawang kondisyon yung pagpirma sa impeachment sa pag-release ng budget. Gusto nilang ma-release na yung kanilang budget. Bakit? Ginamit sa kampanya. Ayun na.
Bago sasabihin nitong si Suarez, uy, 100 ang nanalo sa mga pumirma sa impeachment. Ibig sabihin gusto ng tao impeachment. Hindi po issue yan, impeachment. Local po kasi ang issue. Bagamat national ang Office of Representative or member of the House of Representatives, ang eleksyon niya local, hindi pa nga isang bayan yan sa ibang lugar Opo. Halimbawa, Maynila, 6 ang congressman, di ba? 6 ba? 6, di ba? O 6 districts. Ang Bacoor nga isang bayan, isang district. Pero sa buong lungsod, buong lalawigan ng Cavite, maraming congressman. Ganon din sa Batangas. Okay. Mas maliit ang voting base ng congressman kesa sa mayor ng Maynila o mayor ng Makati o mayor ng San Juan o mayor ng Pasig. Opo. Kasi distrito yan Although Pasig yata, isa lang Isa lang yata ang distrito ng Pasig. District nila. Kung hindi ako nagkakamali, ako'y tama. Alright, so hanggang dyan na lang tayo mga kabitan. Mantakin nyo po, no? Kung itong sinabi ni Attorney Topacio sa mahigit, ilan ba yung pumirma sa impeachment? 200, sabihin na natin, mga 50, ano? At yung nanalo lang daw ay 100 na pumirma sa impeachment. Meaning, 150 congressmen ang hindi nanalo. Yun po yung pagkakabanggit ni Attorney Topacio, so 100. So ganun talaga kalakas si Inday Sara Duterte. Di ba? Kasi kung malakas talaga yung administrasyon, lalo na yung mga kongresistang pumirma sa impeachment, ay mananalo talaga yan kasi may pera sila, may budget na sila Sabi nga ni Attorney Topacio dito na minamadali yung budget dahil nga sa sinasabi nilang conditional release mga kabalitaan para magamit daw sa eleksyon. At talagang nakikita naman talaga natin na nagagamit talaga nila sa eleksyon. Pero yung iba is naswertihan lang. Dahil yung karamihan naman sa pumirma ay wala hong kalaban, walang kontra. Sa aming distrito nga laging nananalo yung sinong tumakbo pag sa administrasyon dahil wala hong kalaban. Kasi pag may kumalaban wala pa rin, masasayang lang yung budget nila. Dahil kontrolado ng mga sindero sa sinderas mga kabalitaan, yung boto mga kabalitaan. Sortihan lang po yan. Yung mga walang control votes ay talagang tagilid So malaki palang naitulong itong pagpirma ng impeachment sa kanilang pagkatalo mga kabalitaan. Ngayon naman po ay ating dadako naman tayo dyan sa saga ng mamamayan. Dito po ay may reporter dito si Eden Santos patungkol sa 57,000 na pamamahay na apektado sa pagbaha dyan sa Maguindanao. So pagkatapos sa report nito ay pinakita nila itong si Castro, niyakap si Eden Santos. Ano po ba yung ibig sabihin? So yung issue natin dito mga kabitan, ito na naman panibagong pambubudol na estilo ng Malacanang, ng administrasyon ay dapat mag-iingat tayo. Kaduda-duda yung kanilang ginagawang bait-baitan ngayon mga kabalitaan. So anyway, itong report, dito tayo magsisimula sa report ng saga ng mamamayan ni Eden Santos. At ito namang si Mel Robles ay butata dito. Binanatan nila itong si Mel Robles dahil nga po mga kabitan ay namimigay nga ng tulong pero talagang binabalandra nila yung PCSO. Kaya hindi nagustuhan dito ng isang anchorman na ito at dito butata ito ang PCSO mga kabalitaan. Yes, Kuya Benny and Kuya Jen, may sapat na food at non-food items ang Department of Social Welfare and Development para tugunan yung pangangailangan ng mga biktima ng pagbaha dyan sa bahagi ng Maguindanao. Yan ang tiniyak mismo ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, batay na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na abalang-abala ngayon dyan sa pagdalo niya sa 46 Association of Southeast Asian Nations Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang pagbaha sa Maguindanao ay dahil sa malalakas na pag-ulan sanhi ng Intertropical Convergence Zone. Ibig sabihin, wala namang bagyo doon. Ayon kay Dumlao, halos nasa 4 na milyong pisong halaga ng humanitarian assistance ang naipahatid na sa mga probinsya ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, North Cotabato, Sarangani, maging sa Sultan Kudarat. At nasa halos 3 million yung national stockpile ng ahensya na handang ipamahagi sa mga apektado ng kalamidad. Nakaposisyon na ito sa nasabing rehiyon. Tuloy-tuloy din niya ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga local government units para naman makapaghatid pa ng karagdagang mga tulong sa mga biktima ng pagbaha.
Umakyat naman sa mahigit 57,000 families o ito katumbas ng humigit sa 176,000 na mga individual yung inilikas mula sa 143 barangay sa regions 9, 10, 11, 12 at sa BARM. Bukod sa DSWD, tuloy-tuloy din yung pagdadala ng mga tulong mula naman sa iba pang ahensya ng gobyerno at mga pribadong sektor. Ayon kay Office of Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno, ibinyahe ngayong araw sa pamamagitan ng C-130 yung 1,100 na charity timba na naglalaman ng mga food supplies bukod sa naunang 1,400 nitong linggo o kahapon. So sa ngayon ay patuloy yung pagtugon ng mga ahensya ng gobyerno kahit wala dito sa bansa ang Pangulo para matulungan yung mga kababayan nating nakababad sa baha sa mga oras na ito. Yan muna ang ating ulat. Back to you, Kuya Benny and Kuya Jen. Pero Den, pwede bang pakisabi mo kay Mel Robles, yung charity timba, wag lang lagyan ng PCSO. Pinangangalandakan pa ba ni Mel Robles yung PCSO niya? Pagtulong sa kapwa ng ating mga kababayan, gusto ba niya patayain pa sa PCSO? Buti walang doon, yung numero, no? Yun na. Tama naman yun na dapat yung timba na lang para naman mas hindi mahaluan ng kung ano pa mang mga issue, gaya nung ginagawa na nga nung ibang mga local government, tsaka mga agencies na hindi nilalagay yung mga pagmumukha nila sa mga nilalagay proyekto. pa yung sabihin mo kay Mel Robles, yaman din lamang siya na nagpapatakbo ata ng gobyerno natin. Siya ba, Kuya Benny? Si Mel Robles ba nagpapatakbo ng gobyerno natin ngayon? Hindi naman. Hindi naman. Iba naman yung pinatatakbo niya. Ruleta pinatatakbo niya. Wag na kamang ilagay yung PCSO. Alam naman namin maraming pera ang PCSO, pero para pangalandakan pa niya yung pagtulong ng ating mga kababayan, baka naman pwede ka mong alam Pero naman natin. di naman ang taong bayan yan. Ipinitataya nila dyan I-recommenda natin o kaya i-suggest natin sa Presidential Communications Office itong PCO para maipaabot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sabihan itong ahensya na ito. Ano bang tawag sa institution para wag nang magdikit nito. Maglagay pa na supistik, Alam mo namang ikaw lang, Yusek Eden Santos, ang makakapagsabi ng mga bagay na yan na makapagparating. Sabihin mo, sinasuggest lang po ng palatuntunan. Baka naman kamo, kung DSWD matatanggap pa natin, ilagay na lang Office of the President. Yun. Kasi yung PCSO, under ng Office of the President yan Ilagay na lang Office of the President, huwag na PCSO. Yes. Di ba? Tama naman, pero siguro kung meron ding tatak yun, at least Kuya Jen, malalaman agad kung sino ba yung nagbigay kung sakali na merong mga nasirang mga food supplies na nakalagay dun sa timba. Alam mo agad na sila yung sisisihin mo. Abay, bakit naman mga luma at mga yung pinapadalang pagkain sa atin? Malamang hindi luma yung pinadala kaya malaki yung pangalan. Hindi, tsaka pagka isa-isa pa natin, kung magkano laman ng timba, tsaka yung timba, baka over. Hindi, yun naman natin masamang pagtulong na sa kapwa yan, yun lang. Pero ako naman, yung point na lang, lagay na lang nila Office of the President. O kaya naman, lagay nila Tapos litan nyo lang yung PCSO. Litan lang. Anong PCO? PCO na lang lagay nila. Wala na S? Wala na. PCO, Presidential Communications Office. Para mas maganda. Hindi, diba? PCSO galing Hindi, under Office of President. Hindi nga PCSO dapat. Ba't PCO? Papayag ba? Lagay daw PCO. PCO? Then? Kahit siguro alin sa dalawa, basta yung pagtulong sa kapwa makatotohanan at hindi fake news. Hindi, ako naman, wag na i-promote yung PCSO habang tumutulong sa mga nangangailangan na disaster Pwede na nga. Di ba? Pero teka lang din, isang gusto kong malaman mula sa iyo. Ito na mga bakit ba kabaitaan. niyakap ka ni Auntie Claire no isang araw? Viral picture yan Ano ba meron sa inyong dalawa ngayon? Hindi ko alam kasi dumadalo kami sa presscon ni S. Bersamin. Kaugnay nung mga pinagsisibak, di ba? Yung mga pinag-resign pala si Bak tuloy. Pero wala namang sinibak dahil parang ni-reshuffle lang. Ay Kuya Jen, nagulat nga ako na ganun pala yung pagkakakuha naming dalawa. Kasi sabi lang niya, oy, picturean niyo kami ni Eden, magpa-picture tayo. Ayun pala. Yan na sinasabi ko. Pwede ba natin ipakita? Baka sabihin nila, ano ba yung picture na sinasabi ninyo? Ipakita natin direct yung picture ni Eden.
Parang magkapatid lang din. Yan, oh. Oo nga, Hindi no? nagkakalayo, ha? Oo. Oh. Masayang-masaya pala siya dyan. Di mo sinapansin, nakatalikod ako. Hindi, ako naman natutuwa at saka masayang-masaya. Mayroon kayong ganyang, pero yung sabihin, si Auntie Claire, di ba? O dapat matagal na niyang Very kinuha yung mga- professional. Yes. Yang bibigyan ko ng bibigyan ko ng Pag yung nakita mo yung title picture na, yan. yung picture na yan, The Professional Communicators. Yan. Ano sinabi niya sa iyo dyan, Den? Ano sinabi sa iyo? Yeah. Yun nga, napapicture tayo, sabi niya. Oo. Kaya nilapitan niya ako. Siyempre, tayo yung naman, wala naman tayong masamang tinapay kahit kanino, hindi ba? Kaya, Ano? talaga kuya dyan. Ang Tawanan ganda, lang. oh. Ang ganda ng Diba? picture nila, Oh, yan ang pagpapakita ng pagmamahalan. parang ano lang yung isang nakababatang kapatid at isang nakatatandang kapatid, Den. Akala ko tiyahin eh. Hindi, oo. Diba? Ate Claire, yan. Yan, si Ate Claire. Tsaka sabihin Tingnan mo sa... natin sa mga susunod na briefing kung ganyan pa rin yung kaganda yung ngiti niya. Hindi, tama naman yan. Ano? Tayo naman Natural yung trabaho lang, walang Nothing personalan. personal. Oo nga, talaga nagtatanong lang tayo di ba? Yes. So, tsaka sabihin mo sa kanya, yung cameraman nila, kapag ka nagtatanong ka, gaya nung iba, wag puro tagilid. Oo. Yung iba, Dapat yung medyo focus na focus. Oo, kasi pag ibang nagtatanong din, nahahalata nung marami. Ano yun, napapansin din pala nila mga kabalitaan, no? Ito yung sinasabi yun natin nung mga nagdaang vlog ko natin at yun nga, nagbait-baitan nga si Auntie Claire nila dito. Pero, naku, nakakatakot ho ito mga kabalitaan. Parang isang pattern lang ho ng bait-baitan ng Malacanang dito mga kabalitaan. Nakatagilid ka, nasa likod mo yung camera, yung kuha. Pero kapag kayong ibang himpi na nagtatanong, ang ganda ng pose eh. Oo, Ba't ganda ganon? Hindi, actually, matagal na rin naman concern niya ng MPC members na sana pagka yung kukuhanan naman yung mga magtatanong, medyo ilayo ng konti, alam mo yon para maganda naman yung register sa camera. Talagang yun ang gustong-gusto nila, talagang kala mo yun, see you, close up talaga. Oo, extreme close-up. Labas ang mga pores eh. Pati mga pores. Extreme talaga. Kita whitehead sa Kaya blackheads eh. minsan umuupo na nga ako sa likuran para bagat malayo-layo ng konti dun sa camera. Kasi pag dun ako sa harap, lagi ako dun pinapaupo sa harap eh. Kaya siguro Para ka pa lang ako nung ako estudyante pa lang, lagi ako sa harap din pinauupo. Ganon. Bakit ba ganun? Kapag paborito ka estudyante, talaga sa harap ka eh, di ba? So, then, meron pa kayong mga pictures na ganyan sa mga susunod na araw. sa akin wala namang problema kung gusto niya bang magpa-picture sa susunod. Ganda, oh. Ang ganda mo, girl! Oo. Yes! Yan, oh. Okay na yan, pwede mo na nakikita ko tuloy dito sa Yan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Ayan, kailangan masaya lang tayo dapat, di ba? Ha? Kailangan masaya lang, huwag magpa-stress. Yes! Tama nga naman. Ano, ha? Basta pag nagtanong, sumagot lang. Yun. Lang naman yun eh. Ha? Ayun. Anong, binati ka ba ni Auntie Claire nung birthday mo kahapon? Alright. So hanggang dito na lang ho mga kabitan itong video ito, no? Talagang si Eden Santos ay palaban. Ang last na narinig ho natin, dapat sumagot lang naman kasi nagtatanong lang ho tayo. Huwag magpa-stress. At ramdam na rin pala na talagang naiinis at nabubuesit na itong si Auntie Claire nitong si Malacanang vlogger sa kanang reporter na si Eden Santos mga kabalitaan. At yung mga tawa ng dalawang ito, yung ngiti ng dalawang ito ay palagot sa kontra ho. Talagang pambubuesit eh. Nang aalas ka to kay kay Auntie Claire mga kabalitaan. Kasi lagi itong binabanatan dito si si Malacanang vlogger ng dalawang to at yung isa dahil nga po ay yun nga yung ugali nga hindi ka panipaniwala. Hindi ka panipaniwala. Hindi ka respeto dahil nga ubod ng parang araw-araw na lang to nagagalit mga kabalitaan. Hindi bagay na magiging undersecretary ng PCO. Kasi naapektuhan ho siya eh. At ngayon, itong bait-baita na ito ay talagang may kapalit ho ito mga kabalitaan ha. Tandaan nyo po yung sinasabi ko. Kasi nga, ay kahit anong gagawin nyo nila, bagsak ko sila sa trust rating ho ng ang kanilang amo, negatibo ho. 10 feet below the ground ha.
Ah, natatawa. May natawa sa 10 feet below the ground yung caption natin kanina eh. 10 feet below the ground na nakalibing na ho yung trust rating ni Bonget. So, yun po yung napapansin natin dito. Ito natatawa lamang ho tayo dahil nadala tayo sa tawa ng dalawang to. Pero yung mensahe ho natin ipapaabot to sa mga tagapakinig at handa ho tayong i-correct ko ito kung mali tayo, ay nakikita natin na ito yung panibago hong estilo ng kanilang pambubudol mga kabaitaan sa mga taga-suporta ni Tatay Digong Duterte, sa mga Duterte, PDP Laban, mga kabaitaan. Dahil una si Bonget ay gusto nang makipagbati at ito naman hong si John Vic Remulla aka Renz Verano, siya pa mismo ang makipag-ugnayan doon sa ICC para ho matuloy yung oath-taking ceremony or kumbaga oath-taking ni President Duterte na kung saan para magiging ganap na mayor na sa Davao City. So may kasunod ho ito. Itong bait-baitan ito, makabenepisyo ho tayong taga-suporta ni Tatay Digong dahil bukas makalawa at ramdam ko na, sabi ko nga sa inyo na naamoy ko na ho yung bango ng lechon de leche dyan sa Davao na makakabalik at makakauwi ho talaga itong si Tatay Digong Duterte. Yun ang alas lang ho na dapat gawin ng administrasyong ito na mapapauwi para mabawas-bawasan, mahupa yung galit, yung tensyon ng taga-suporta ni Tatay Digong sa Bonget administration. Yun na ho. So, nakikita ko na talaga, yun ho ang susunod dyan mga kabalitaan. Kaya, hintay-hintay lang ho tayo, manalangin ho tayo na yung mga sinasabi natin ay magdilang anghel po tayo upang sa gayon po ay at least manumbalik na ho yung saya ng ating mga taga-suporta lalo na dyan sa Mindanao, sa Davao City, mga kabalitaan. Pero hindi ito papalagpasin ni Sara Duterte. Pag makabalik si Tatay Digong Duterte, sigurado may makukulong ho dito na kaalyado or cabinet member ho ni Bonget, mga kabalitaan, dahil hindi ho ito papalagpasin. Kasi nga, ang ginawa ho nila ay talagang may impeach dito si Bonget, mga kabalitaan. Hintayin na ho natin dahil mayroong balita ho, hindi ko nakuha, pero may balita na itutuloy ho sa 20th Congress ang pagsasampa ng impeachment case laban sa ating Pangulo ngayon na si Bonget, at ito'y ifa-file ng kung hindi ako magkakamali, siguro si Cardema o baka ibang tao kasi nga may problema pa yung Duterte Youth Party List na hindi pa po makakaupo, mga kabalitaan. So, ang masasabi ko lang ho sa inyo, abangan ang susunod na kabanata. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation ngayon, huwag kalimutan ho, mag-subscribe na ho kayo at pindutin ang notification bell. Turn on the notification bell, mga kabitan, yung all mismo para lahat ay mapapanood. Yan lamang po ang paraan na para malabanan natin ang mga taga-gurgor ng ating bahay at para tayo ay tuloy-tuloy ang paglalahad ng mga totoo at tinutuwid na mga impormasyon mula ho sa mga baluktot na mga pag-iisip, mga kabalitaan. At of course, pasasalamatan ho natin yung ating mga kababayan abroad dyan sa The Hague, Netherlands. Maraming salamat. At lahat ng mga overseas Filipino workers, makabagong bayanin nating bansa, ito para sa inyo. Saludong-saludo ho kami, mga kabalitaan. At sa ating mga totoong taga-suporta na mga kapatid nating Muslim, assalamualaikum sa inyong lahat. Maraming salamat din kay Mami Rose at Toby Tobias. Ay, Ma'am Ana Santos, maraming salamat talaga lagi. Tinatanong ko yan ng utang na loob sa inyo na yung suporta nyo sa Danagan Balita sa bahay natin ay nararamdaman ko na totoo ho kayong isa sa mga nagmamahal sa bahay na ito. Ma'am Ana Santos, maraming salamat. Sa lahat na gustong mag-join, pindutin niyo po yung join button dyan. Kayo na pong sumunod sa proseso. Lalo na ho, pasasalamatan natin si Boss Romeo Dos Reyes, si Ma'am Rosana Concepcion, and then si Elijah TV, mga kabaitan. Sila po ang nag-join na ngayon sa ating munting bahay at hindi ko pa na-check kung ilan na ba yung pumasok at baka pag may pumasok sa susunod na lang po na vlog ko natin, content natin gagawin na magpapasalamat to sa inyo, mga kabalitaan. At Kabisayan, ug Mindanao, Luzon, sa maglupalop na ating mundo basta may mga Pilipino, ang sinasabi ko sa inyo, ang programang ito para sa inyo, kabalitaan. Kita-kits tayo sa ating pagbabalik sa ilang mga oras dito lamang ho sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. To God be the glory. Mwah, chip chip. Peace out.